DILG Secretary Ronaldo Puno na siya ipit sa Tulacan. Nailagay sa pwesto si Adyong dahil sa pagkakadawit ni dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan at ng kanyang pamilya sa Maguindanao Massacre. We warn those that believe that they can now go back to their old ways of violence. Let me tell you this, that era is over. We are not going to allow that to happen. A new era must now begin today. So, ang gusto ko sana, ang tingin nyo sa akin, mabait, sweet, loving. Nagbago man ang nakaupo sa ARMM, sabi ni Puno, wala namang magbabago sa paninindigan ng gobyerno na panagutin ang may kinalaman sa karumal-dumal na pagpatay sa 57 tao. We will hunt them down. Kaya makikita sa mga lansangan ng Maguindanao na walang nagbago sa higpit ng seguridad kahit wala ng martial law. Nakapwesto pa rin ang mga sundalo. Halos 4,000 sundalo pa rin ang mga nakakalat sa Cotabato at Maguindanao. Nangako rin si Puno na sa loob ng buwang ito ay matatapos na ang pagpapatapon sa lahat ng mga pulis Maguindanao sa iba't ibang probinsya para hindi na silang magamit pa sa politika. Ngayong wala ng martial law, nagsipagbukasan na ang mga tindahan at negosyo sa kabisera ng Maguindanao. Dumadami na rin ang mga namimili sa palengke at ang mga nag-aalisang residente nagbabalikan na. Kasi nanganak ako, baka may marinig akong mga masamang mangyari, baka maano ako. Oo. Kaya nga wala nang yung Marcelo, magbaguhin na kami. Mel, sabi ni Secretary Puno, hindi lang ang mga private army sa probinsya ng Maguindanao ang isa-isahing bubuwagin, kundi ang iba pang armadong grupo sa iba't ibang probinsya may bubuing lupon daw para tutukan ito. Mel? John, meron ba tayong backgrounder dito sa bagong talagang governor ng ARMM, si Ansarudin Adjong? Mel, as per yung process ng succession, si Ginoong Adjong ang siyang nahalal na vice-gobernador nitong ARMM. Kaya nga nang nagkaproblema itong si Zaldi Ampatuan, ay siya ang ipinalit ni DILG Secretary Ronaldo Puno. Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Pagpapatupad ng rollback ang ilang kumpanya ng langis piso kada litro ng diesel at kerosene at 50 sentimo naman sa gasolina ang bawas presyo ng Shell simula mamayang hating gabi. Pareho ang bawas presyo ng Phoenix Petroleum simula naman bukas ng alas 6 ng umaga. Samantala, piso naman sa diesel at gasolina ang rollback ng PTT Philippines Corporation simula mamayang hating gabi. Wala pang abiso ang iba pang kumpanya ng langis kung sila'y susunod sa bawas presyo. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang pitos ang natagpuan sa isang basurahan sa Pasig kagabi. Sa lungsod ng Quezon naman, patay na sanggol ang natagpuan sa isa ring basurahan. Si Bernadette Reyes na Alerto 24. Abala sa pag-aakot ng mga basura ang truck na ito sa Barangay Santo Cristo, Quezon City nang madaanan nila ang isang tumpok ng basura sa kanto ng Pampanga at Negros Street. Laking gulat ng isa sa mga basurero nang makapanya ang laman ng isa sa mga plastik. Naghahanap kami ng kalakal eh. Pagbukas ko ng plastik, ito na nakita ko. Isang sanggol ang tumambad sa kanya. Wala ng buhay. Agad tinawagan ng pansin ng mga otoridad at dinala ang sanggol sa isang punerarya. Sa basurahan din natagpuan ang isa pang fetus sa Barangay Canyogan, Pasig. Ayon sa mga residente, nakasilid sa isang maliit na kahon ng fetus nang matagpuan ng isang nagbabasura bandang alas 8 kagabi. Tinatayang nasa 5 buwan na ang fetus. Basura namin, tinatapon ko sa gilid. Wala pa po siya. Maya-maya, andyan na po siya. Tinag po namin sa polis. Ang sabi-sabi ng polis po, yan na po sa Kyoge. Transfer po sa Kyoge. Ayon sa World Health Organization, karamihan sa mga pinapa-abort na fetus ay sa basurahan na tatagpuan. Bernadette Reyes, Naka-Alerto, 24. Kakaupo pa lang bilang bagong chairman ng Metro Manila Development Authority, may mga nais daw baguhin. Si Oscar Inocente sa mga proyekto ng ahensya. Kabilang po dyan ang pagtatanggal sa ilang U-turn slot at yung pink fence sa mga highway. Nakatutok si Cesar Apolinario.
Tinaguri ang Killer Highway ang Commonwealth sa Quezon City dahil sa dami ng aksidente. Kaya ito ang pinatututukan ng bagong upong chairman ng MMDA na si Secretary Oscar Inocentes. Ipasasara ang ibang U-turn slots na ipinalagay ni dating MMDA Chairman Bayani Fernando dahil ang iba raw nakakasagabal sa daloy ng trapiko. Palalagyan din ng warning devices para sa kapakanan ng mga motorista. May babaguhin din daw siyang estilo sa pamumuno sa ahensya. Okay naman yung mga ginagawa ni Chairman kaya lang yung manner niya ng pag-implement medyo Hitler style Kami makikipag-usap muna kami. Dialogue muna. Ang mga motorista magkakaiba ang pananaw sa pagbabago sa Commonwealth. Malalayong U-turn. Marami na aksidente dun sa bago May pinatanggal na ring mga barrier sa kahabaan ng EDSA gaya ng pink fence sa Guadalupe. Giit ni Inocentes, rekomendasyon ito ng mga tauhan ng MMDA sa Traffic Operations Center. Nakipagdialogo na si Inocentes sa mga head ng Traffic Management Group at iba pang departamento ng MMDA. Ipagpapatuloy naman daw ang karamihan sa mga proyektong nasimula ni Fernando. Magigpit pa rin sa mga vendor at sa illegal settlers. Ang ilang opisyal ng ahensya mainit ang pagtanggap sa bagong upong chairman. Nagustuhan daw nila ang estilo nito dahil nakikinig sa mga suhestyon para lalong pagandahin ang Metro Manila, pati ang pagtanggap nito sa mga proyektong sinimulan ni Fernando. It has been heard that he is validating these plans and programs, which is also a good method by any manager that he should do that, because in the process of validation, he will understand more the plans and programs that we have. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 oras. Inaasahan pong tatapusin na ng Kongreso ngayong araw na ito yung tinatawag na joint session nila kaugnay sa idiniklara at tinanggal na martial law doon sa may Maguindanao at Nakatutok po live sa Batasan Pambansa si Ivan Mayrina. Ivan, kamusta na dyan? Mike, kahit nga binawi na ang batas militar sa Maguindanao ay hindi nagpaawat ang ilang mambabatas na tutol dito at nagpapatuloy pa rin ang kanilang mga talumpati. Ilang senador na lang ang dumating sa joint session ng Kongreso ngayon. Si Senador Loren Legarda wala sa sesyon pero agaw atensyon ang mga kalendaryo niyang inilagay sa mga mesa sa plenaryo. May kalakip pang tsokolate. This joint session of Congress is resumed. Buena mano nagsalita si Senador Nene Pimentel. Sa tingin niya, hindi lang ang martial law ang dapat bawiin para tuluyang maibalik ang demokrasya sa Maguindanao. Since martial rule has been lifted, it should follow that even the state of emergency proclamation should likewise be revoked. Nauna nang sinabi ng liderato ng Kamara na procedural na lamang ang pag-a-adjourn ng joint session, gayong nag-convene ito para talakayin kung dapat i-revoke ang martial law. Pero ngayon na-revoke na, wala nang dapat pang pag-usapan pa. Pero hindi nagpaawat ang mga kongresista. 6 mula sa minorya at 4 mula sa mayorya ang nagpalisang gusto pa rin magsalita. I will move that this joint Congress approve a joint resolution declaring that it is the sense of the joint session of Congress that Proclamation 1951 is unconstitutional, unwarranted, and unjustified, and unnecessary in view of the established fact that there is no actual rebellion. Hindi matanggap ng minorya na tila nabaliwalang 2 araw ng debate ng mga mambabatas sa joint session. Kahit wala na raw martial law, kailangan daw magkaroon ng malinaw na pagtatapos ang kontrobersya. Masyadong importante ang issue ito para lamang iwang nakabitin at sabihin lamang na moot and academic. Dapat talagang magsalita ang Kongreso na walang wisdom yung pagdeklara ng martial law sa Maguindanao. At para hindi na raw magkagulo sa mga susunod na Kongreso at sa susunod na pagkakataong kailangan magdeklara ng martial law ng Pangulo, kailangan daw linawin ng Kongreso ang mga probisyon ng saligang batas tungkol sa martial law. There is a need for Congress to enact an enabling law that can clearly define the nature of martial law under the 1987 Constitution. Mike, inaasahan ngang mag-a-adjourn ng joint session ngayong gabi at sa nalalabing 2 araw na regular session ay pipilitin daw nilang ihabol ang ilang mga nakabinbing panukalang batas. Pangunahin na dyan ang 2010 national budget. Mike? So ibig sabihin